Magandang umaga po Kuya Chris at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Perla. Hindi ko tunay na pangalan. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang nakakarimarim kong karanasan sa aswang nung umuwi ako sa probinsya ng aking asawa sa Kamalig, Albay. 5 buwan nang pinagbubuntis ko noon nang maisipan naming umuwi muna sa probinsya ng aking asawa sa baryo ng Kamalig, Albay. Nagkataon ding nawala ng trabaho ang aking asawa na itago na lang natin sa pangalang Sandro. Nagbawas kasi ng tao ang pabrika na kanyang pinapasukan at ako na may tumigil na rin sa pagtatrabaho bilang tendera sa isang grocery store. Ang kaunti naming naipon na pera ang siyang ginamit namin upang makauwi ng probinsya. Hindi naging madali ang aming biyahe sa pagsakay ng bus na tinatawag na Roro. Nakakapagod, lalo na at buntis ako. At buong alalay naman si Sandro sa akin dahil masela ng aking pagbubuntis noon. Pagkatapos ng mahabang biyahe, sa wakas ay narating na namin ang terminal. Ayon kasi sa aking asawa, ay isang sakay na lang ng jeep ay makakarating na rin kami sa kanilang baryo. Pagsakay namin sa mahabang jeep, ay gusto kong maidlip muna dahil sa labis na pagod. Ramdam ko ang bawat pagsipa ng sanggol sa loob ng aking tiyan, kaya hinihimas-himas ko siya at sumandal ako sa balikat ng aking asawa. Ramdam kong umusad na ang sasakyan naming jeep nang biglang may sumigaw sa labas. Napatuwid ako ng upo nang marahan ng tumigil ang sinasakyan naming jeep. "Mamang driver, sandali! Hintay!" Anang isang matandang babae na kaagad namang sumampa at pumasok sa loob ng sasakyan at naghanap ng kanyang mauupuan. Nang mga panahong yun, ay kasya pa ang 2 katao na umupo sa harapan ng aking kinauupuan. Kaya naman doon siya umupo, malapit sa aking bandang harapan. Napatingin ako sa kanyang mga mata. Pakiwari ko ay gusto kong lumaban ng tagisan ng titigan dahil matalim ang mga titig nito sa akin. Hindi ko maintindihan ang aking pakiramdam ng mga oras na yon dahil hindi mapakali ang sanggol sa aking sinapupunan. Naiinitan ako na parang nilalamig na hindi ko maintindihan. "Ayos ka lang ba, Perla?" Sambit na tanong sa akin ni Sandro. Dahil pinagpapawisan ako ng malamig ng mga oras na iyon. Sabay haplos niya sa aking buhok at inakbayan niya ako upang maiayos ang pagkakasandal ko sa kanyang katawan. Palihim akong tumingin sa kaharap kong matandang babae at bahagya kong nakita ang pagtulo ng kanyang malapot na laway na kaagad naman niyang pinunasan ng kanyang mga palad. Matalim na tinititigan nito ang maumbok kong tiyan, sabay na paglunok nito ng kanyang laway at paghagod ng kanyang lalamunan. Sandro, matagal pa ba ang ating biyahe?" Pabulong na tanong ko sa aking asawa dahil kinikilabutan na ako sa kaharap kong matandang babae. "Mga 1 oras pa, Perla. Kaya maidlip ka muna at gigisingin na lang kita kapag malapit na tayo." Sagot ng aking asawa sa tanong ko habang nakapikit ang kanyang mga mata. Tumango na lang ako sa sinabi ni Sandro at pinanatag ang aking kaisipan at kalooban dahil naaasiwa nga ako sa matandang babaeng nasa harapan ko. Nang mga oras na yon, Kuya Chris, ay hindi ko na lang pinansin ang weirdong ikinikilos ng matandang babae. Bagkus ipinikit ko na lang ang aking mga mata para umidlip saglit. Hanggang sa bigla na lang akong napaungol nang maramdaman ko na parang may sinulid na gumagapang sa aking talampakan patungo sa aking mga hita. Malagkit ito na tila gustong butasin ang aking maumbok na tiyan. Gusto kong tanggalin ang mga oras na iyon ng malagkit na sinulid, ngunit hindi ko maigalaw ang aking katawan.
Gusto kong sumigaw, ngunit walang tinig na lumalabas sa aking lalamunan na tila may kumokontrol sa aking pagkatao. Subalit pinilit kong igalaw ang aking mga daliri. Ngunit nabigo ako dahil parang napaparalisa ang aking mga kamay habang unti-unting tinutusok ng malagkit na sinulid ang aking tiyan. Natauhan na lang ako nang biglang palundag-lundag ang sinasakyan naming jeep dahil sa malubak at mabatong kalsada na dinadaanan ng aming sinasakyang jeep. Dahil sa malubak na daan ay biglang nanumbalik ang aking ulirat at naigalaw ko muli ang aking katawan. Ngunit tilang hapong-hapo ako at nanghihina ng matauhan hanggang sa nasipat ng aking mga mata ang isang sinulid na unti-unting umaalis sa pagkakalapat kanina sa aking tiyan patungo sa bibig ng matandang babae, sabay pagpunas muli ng kanyang mga laway. Ipinilig ko ang aking ulo at naisip na isa lamang iyong guni-guni, dala ng matinding pagod sa aming biyahe. Ngunit ramdam ko ang pangingilo ng aking pusod, kaya kinapa ko ito at naramdaman ko ang mamasa-masa kong maumbok na tiyan. Muli kong tinitigan ng matandang babae at nakita ko ang bahagyang pamumula ng mata nito na tila nanlilisik at nakangisiyang mga labi. Tinapik ko ang balikat ng aking asawa dahil nakaidlip ito at hindi man lang niya naramdaman ang pag-indayog ng sinasakyan naming jeep sa malubak na daanan. Nang magising ang aking asawa, ay mahigpit kong hinawakan ng kanyang braso na halos nanginginig pa ang aking mga kamay. Naramdaman naman ng aking asawa na tila nanginginig ang aking mga kamay, kaya bigla niyang natanong kung maayos lang ba ako. "Perla, ayos ka lang ba talaga? Bakit parang namumutla ka?" tanong sa akin ni Sandro. "Oo, ayos lang ako, Sandro. Dala lang siguro ito ng pagod." Tugon ko sa tanong ni Sandro, sabay sabi niya na malapit na daw kami sa kanilang baryo. Para akong nabunutan ng tinik sa aking lalamunan nang sabihin niya na malapit na kaming bumaba dahil hindi talaga ako mapalagay sa mga oras na yon. Pumara ang aking asawa sa tapat ng isang waiting shed at kaagad naman kaming bumaba ni Sandro habang inaalalayan niya ako. Pagkababa namin ay sumunod naman bumaba ang matandang babae. Subalit magkasalungat ang aming daan na tatahakin. Sa ilang minuto naming paglalakad ay malaya naming narating ang bahay ng aking asawa. Masaya naman kaming sinalubong ng kanyang mga magulang at kapatid. Ito kasi ang unang beses na nakita ako ng personal ng pamilya ni Sandro. Lalo na't buntis ako sa una nilang magiging apo. "Pumasok muna kayo sa silid niyo, Sandro at Perla, dahil alam kong napagod kayo sa inyong mahabang biyahe." Sambit sa amin ng ina ni Sandro. "Salamat ho, inay. Medyo masama nga yung pakiramdam ko sa kabuuan ng aming biyahe." Saad ko naman sa ina ni Sandro. Iginiya ako ni Sandro sa aming magiging silid bago ako umupo sa higaang katre. Payak lamang ang kanilang pamumuhay, ngunit masaya naman at kontento na akong anong meron sila. "Sandro, salamat dahil dinala mo ako sa inyong probinsya." Saad ko sa aking asawa habang may ngiti sa aking mga labi. Niyakap ako ni Sandro matapos ko iyong sabihin at nagpasalamat din siya sa akin. Matapos akong yakapin ni Sandro ay nagpaalam ito na lalabas muna saglit upang magpahangin. Tumango naman ako at marahan ng kumilos upang magpalit ng aking suot na damit. Nang hubarin ko ang suot kong damit ay bigla na lang akong nakaramdam ng kaba dahil merong markang pula na nakaukit sa aking maumbok na tiyan.
Naramdaman ko rin na tila hindi na gumagalaw ang aking anak sa aking sinapupunan. Kaya napasigaw ako para tawagin ang aking asawa. Perla, bakit? Nagkukumahog na tanong ni Sandro sa akin, habang sumunod naman ang kanyang mga magulang at kapatid dahil sa malakas na sigaw kong tawag sa aking asawa. Sandro, tingnan mo. Sambit ko sa aking asawa, sabay turo sa maumbok kong tiyan, at sinabi ko sa kanya na may pulang marka ang aking tiyan at tila hindi na gumagalaw ang aming anak sa aking sinapupunan. Lumapit sa aking tabi si Sandro at hinipo niya ang aking maumbok na tiyan at sinabihan ako na kumalma muna. Habang dinadamayan ako ng aking asawa, ay lumapit naman sa akin ang kanyang ina at marahan na hinaplos ang aking tiyan. Inutusan nito ang kapatid ng aking asawa na kunin ng langis sa kanilang altar at mabilis namang iyon kinuha ng kapatid ni Sandro. Matapos makuha ng kapatid ni Sandro ang langis, ay kaagad namang itong kinuha ng ina ni Sandro at agad na pinahira ng langis ang maumbok kong tiyan. Ramdam ko ng mga oras na iyon ang panunuot ng langis sa aking sinapupunan. Nakaagara naman nagpaginhawa sa aking pakiramdam. Matapos bumuti ang aking pakiramdam, ay muling gumalaw ang sanggol sa loob ng aking sinapupunan. Tinanong ako ng ina ni Sandro kung saan ko daw nakuha ang pulang marka na umukit sa aking tiyan, at agad ko namang sinabi ang tungkol sa matandang babae na nakasabayan namin na sumakay sa jeep. Muli akong umupo sa katre at pinaliwanag ang lahat tungkol sa markang umukit sa aking tiyan. Sinabi ko sa ina ng aking asawa na may isang sinulid na gumagapang at lumapat sa aking tiyan, na tila pilit tinutusok ang aking maumbok na tiyan at nanggagaling ang sinulid sa bibig ng matanda. Ngunit akala ko guni-guni lang ang lahat ng aking nakikita. Subalit totoo pala iyon nang mapansin ko ngayon ang markang nakaukit sa aking tiyan. Napakunot sa noo ang ina ng aking asawa at nagsalubong ang mga kilay nang sabihin ko ang bagay na iyon, at hindi na sa kanya bago ang bagay na iyon dahil marami na daw dayo sa kanilang baryo ang nagsilipana. Subalit hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi at kung ano ang ibig niyang ipahiwatig sa mga dayo sa kanilang baryo. Kaya muli itong nagsalita at binalaan ako na mag-iingat daw ako sa mga taong nakakasalamuha ko, lalo na't dito na ako naninirahan sa kanilang probinsya. Perla, palagi kang mag-iingat dahil ayon sa mga matatanda noon, kapag may marka ka na ay hindi ka nila titigilan hanggat hindi nakukuha ang sanggol sa iyong sinapupunan. Pahayag sa akin ng ina ni Sandro. Bahagya akong kinabahan dahil sa sinabi ng ina ng aking asawa. Alam ko na ang ibig nitong ipahiwatig tungkol sa pulang marka, at iyon daw ay marka ng aswang. Kung maaari ay huwag ka munang lumabas ng bahay, Perla, o makipag-usap sa hindi mo kakilala, lalo na baguhan ka dito sa aming baryo. Bibigyan kita ng langis bilang pangontra dahil hindi ka tatantanan ng aswang na nagbigay ng marka sa iyong tiyan. Muling sambit sa akin ng ina ng aking asawa. Aswang? Totoo ba talaga ang aswang, inay? Nahihintakutan kong tanong sa ina ng aking asawa na tawagin na lang natin sa pangalang Nanay Bilin. Oo, Perla. Totoo ang mga aswang at matagal na silang nabubuhay sa mundong to. Sa kapanahunan pa ng sakupin tayo ng mga Kastila, marami na rin ang nagpapatunay na namumuhay sila at nakikihalubilo sa ibang tao. Kaya mas maigi ay mag-iingat na lang tayo, lalo na ikaw, Perla, dahil buntis ka
at may marka ka na ng aswang. Litanyang sagot sa akin ni Nanay Belen. Inay, huwag mo naman takutin si Perla. Ani Sandro sa kanyang ina. Subalit biglang sumabat ang kapatid ng aking asawa nang sabihin nito na may nabiktima daw ang aswang sa kanila noong nakaraang araw sa kabilang sityo. Buntis daw ang biktima at halos wakwak ang tiyan at wala ang bata sa sinapupunan nito. Halos kinilabutan ako sa sinabi ng kapatid ng aking asawa, kasabay ang pagsitayuan ng aking mga balahibo. Tumigil ka nga bunso, tsismis lang yun at walang katotohanan. Sambit naman ng aking asawa sa kanyang kapatid para wag akong mabahala. Pero Kuya Sandro, hindi yun isang tsismis dahil marami ang nakasaksi sa pangyayaring yun. Muling saad ng kapatid ni Sandro. Isa pang salita mo bunso at babatukan na talaga kita. Muling litanya ng aking asawa na may halong pananakot. Ayaw kasi ni Sandro na mangamba ako ng lubos dahil maselan nga ako sa aking pagdadalang tao. Sige iha, magpahinga ka muna. Maya-maya lang at kakain na tayo. Nakangiting wika ni Nanay Belen. At doon na rin natigil ang bangayan na usapan ng magkapatid. Tumango ako bilang tugon sa sinabi sa akin ni Nanay Belen at sinamahan naman ako ni Sandro sa loob ng aming silid. Kinagabihan, pagkatapos naming maghapunan ay nagkwentuhan muna kami ni na Inay at Itay, pati na rin ang kapatid ng aking asawa sa sala. Habang si Sandro naman ay naninigarilyo sa labas ng balkonahe ng bahay. Habang masaya kaming nagkikwentuhan, ay bigla na lang napasigaw ang aking asawa sa labas ng balkonahe dahil sa isang malaking ibon na lumilipad sa aming bubungan. Mabilis na pumasok sa loob ng bahay si Sandro at isinarado ang pinto na halatang nakaramdam ng kaunting takot. Ano ba yun, Sandro? Bakit bigla ka na lang sumigaw at sinarado mo ang pinto? Tanong ni Nanay Belen sa aking asawa dahil nagulat ito sa kanyang sigaw. Inay, may malaking ibon na dumaan sa ating bubungan at masangsang ang amoy nito. Sagot ni Sandro sa kanyang ina at napangiti naman ng bahagya ang kanyang ama dahil sa inasta ng aking asawa. Nagkatinginan kaming lahat ng may biglang bumagsak sa bubungang yero. Bawat hakbang ng nasa taas ay lumilikha ito ng ingay na nagdudulot ng pagkayupi ng yero. Nakiramdam kami sa nilalang na naroon sa taas ng bubungan habang mahigpit akong nakahawak sa braso ng aking asawa. Dahil ng mga gabing iyon ay parang sinisilaban ng aking katawan na nagdulot ng paglikot ng sanggol sa aking sinapupunan. Biglang tumayo ang ama ni Sandro at agad na isinarado ang mga bintana sa loob ng aming bahay. Si Nanay Belen naman ay biglang napakunot noo dahil sa pagkulo ng langis sa botelyang ginamit niya na pangpahid sa aking tiyan. Hanggang sa may mga huni kaming naririnig na animoy hinihingal at umaangil. Nasa malapit lang ito na tila nakikiramdam din. Nang bigla na lang nagsalita si Nanay Belen na tila pinapagalitan ng nilalang na nasa taas ng aming bubungan. Hoy! Huwag ka dito mga swang. Hindi kami natatakot sa iyo. Kaya mabuti pa ay umalis ka kung ayaw mong mapaagang mamatay. Matapang na sabi ni Nanay Belen sa nilalang na nakadapo sa aming bubungan. Matapos iyon sabihin ni Nanay Belen, ay nakarinig kami ng isang malakas na pagaspas papalayo sa aming bahay. At sinabi sa akin ni Nanay Belen na umalis na daw ito. Mukhang napaaga yata ang pagdalaw sa iyo ng aswang, Perla. Mukhang desidido itong makuha ang sanggol sa iyong sinapupunan. Wikang sabi sa akin ni Nanay Belen. Nang makaalis ang aswang,
ay bumitaw na ako sa pagkakahawak sa braso ng aking asawa na halatang natatakot din sa mga oras na iyon. Habang ang kapatid naman ni Sandro ay napakapit sa kanilang ama sa labis na pangamba. O siya, isarado ng maigi ang mga pintuan at mga bintana. Mabuti na ang sigurado, baka biglang bumalik ang ating bisita. Sambit ni Nanay Belen sa kanyang asawa at anak. Habang si Sandro naman ay sinabihan ni Nanay Belen na dalhin na ako sa aming silid. Matapos maisara ang pinto at mga bintana, ay pinatay nila ang ilaw sa sala at tanging sa labas lang ng balkonahe ang nakabukas ang ilaw para mabilis nilang makita kung may nilalang na nagkukubli sa dilim. Bago kami pumasok sa aming silid ni Sandro, ay ibinigay ni Nanay Belen sa akin ng isang maliit na botelyang naglalaman ng langis at ibinigay naman kay Sandro ang isang mahabang buntot pagi. Nagpasalamat ako matapos iyon ibigay sa amin ni Nanay Belen at sinabihan si Sandro na bantayan akong mabuti. Nang makapasok kami sa aming silid, ay inilapag ng aking asawa ang buntot pagi sa isang maliit na lamiseta habang mahigpit ko namang hawak ang botelyang may langis. Matapos ilatag ni Sandro ang buntot pagi, ay inayos niya ang aming higaan upang makapagpahinga na ako at makatulog ng maaga. At huwag ko na daw isipin ang nilalang na nasa bubungan kanina dahil babantayan daw niya ako. Kaya wala akong nagawa kundi ang mahiga sa katre habang nananatiling hawak ko ang botelyang ibinigay sa akin ni Nanay Belen. At dahil hindi ako sanay matulog ng maaga, ay naisipan kong magbasa muna ng libro dahil isa ito sa mga libangan ko bago matulog. Lumipas ang ilang saglit na pagbabasa ko ng libro, ay bigla ko nalang narinig ang hilik ng aking asawa na halatang napagod din sa aming biyahe. Anak naman ng tipaklong, pasabi-sabi pa na babantayan ako sa aking pagtulog. Inauna pang makatulog sa akin. Sambit ko sa asawa kong masarap nang natutulog. Pagkalipas ng ilang sandali, ay hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Sabayan pa ng paghilab ng aking maumbok na tiyan. Hanggang sa makarinig ako ng kaluskos sa bintana ng aming silid na tila kinakalmot at pilit na tinutuklap na nais nitong pumasok sa aming silid. Nang mga gabing yun, Kuya Chris, ay halos tulog na rin ang mga magulang at kapatid ng aking asawa. Habang si Sandro naman ay malakas na humihilik ng mga oras na iyon. Dahil hindi ganun kalakas ang kaluskos, ay iniisip ko na baka daga lamang ang napadaan sa lumang bintana na gawa sa manipis na lawanet. Hanggang sa biglang muling kumulo ang langis sa loob ng botelya at paglikot ng sanggol sa aking sinapupunan. Hanggang sa isang matulis na kuko ang bumutas sa bintanang gawa sa lawanet. Dahil sa aking nasaksihan, ay balak ko sanang gisingin si Sandro. Subalit matapos mabutas ang bintana, ay bigla na lang naglaho ang mga kaluskos. Ngunit bahagya pa rin kumukulo ang langis sa maliit na botelya at patuloy na hindi mapakali ang aking anak sa loob ng aking tiyan. kahit labis akong natatakot ng gabing yun, ay pilit kong nilalakasan ang aking sarili. Hindi maaaring magpadaig ako sa aking takot na nararamdaman dahil buhay ng anak ko ang nakataya ng mga oras na yon. Nang mga sandaling yon, ay bigla kong nasipat ang isang sinulid na pumapasok sa butas na ginawa kanina ng hindi ko matukoy na nilalang. Gumagapang ito patungo sa aking kinalalagkan at doon ko lang napagtanto na ito rin ang sinulid na nagbigay marka sa aking maumbok na tiyan. Marahan kong kinuha ang buntot pagi upang protektahan ko ang aking sarili. Nang malayo kong nadampot ang buntot ng pagi, ay walang habas ko itong pinaghahampas habang sumisigaw ako at napapamura. "Lintik na aswang ka!
Magkamatayan muna tayo bago mo makuha ang sanggol sa ating sinapupunan. Sigaw ko habang patuloy kong hinahagupit ng hawak kong latigo ang dila ng aswang. Dahil sa ginawa ko, ay mabilis na hinugot muli ng aswang ang kanyang dila na parang alambre, palabas sa butas ng bintana. Subalit ng mga oras na iyon ay hindi ko maiwasang umiyak habang sumisigaw at doon na nga nagising ang aking asawa. Naalimpungatan siya at nagkukumahog na nilapitan ako, sabay alalay sa akin upang maupo sa gilid ng higaang katre. Nagmamadali namang pumasok ang mga magulang at kapatid ng aking asawa dahil sa mga sigaw kong pinakawalan ng mga sandaling yon. Anong nangyari sa iyo, Perla? Nag-aalalang tanong sa akin ni Sandro nang matapos niya akong paupuin sa katre. Perla, bakit? Naman ni Nanay Belen nang makapasok ito sa aming silid. Umiiyak ako habang sinasalaysay ko sa kanila ang nangyari nang muli akong atakihin ng aswang. Itinuro ko sa kanila ang mga patak ng dugo na nagkalat sa sahig patungo sa butas ng bintana na ginawang daanan ng dila ng aswang. Maaaring dila ng aswang yung muntikan ng pumasok. Porsigido siyang makuha ang batang minarkahan niya sa iyong tiyan. Nasugatan mo ang kanyang dila. Sana magtanda na yon at huwag nang babalik pa. Wikang sabi sa akin ni Nanay Belen. Habang si Itay naman ay sinesermona ng aking asawa dahil wala man lang daw itong ginawa para tulungan ako. Salot talaga yung mga aswang. Ngunit huwag tayong kampante dahil sa tingin ko mas lalong magiging agresibo yon, lalo na't nasugatan mo ito. Muling paalala sa akin ni Nanay Belen. Napabuntong hininga ang aking asawa at sinabi sa kanyang ina na hihingi daw sila ng proteksyon at pangontra sa isang albularyong manggagamot sa kabilang baryo. Sige anak, sa ngayon ay matulog muna tayo. At sa tingin ko ay hindi na yun babalik. Mangyaring magpapagaling muna yon ng kanyang sugat na natamo, dulot ng pinsala ng latigo ng buntot pagi. Mungkahing sagot ni Nanay Belen sa aking asawa. Kinabukasan ay tumungo ang aking asawa sa albularyong naninirahan sa kabilang baryo. Isinama siya ni Sandro sa aming tinitirahan upang konsultahin at bigyan ako ng ilang pangontra. Ining, naaamoy ko pa ang bakas niya ng salakaying kanya kagabi. Iba yung pag-iingat ang iyong kailangan dahil hindi kanya tatantanan. Isa siyang bangkilan na aswang at mukhang hayok sa lamang loob at batang nasa iyong sinapupunan. Sambit na paalala sa akin ng albularyo. Matapos akong kausapin ng albularyong manggagamot, ay binigyan niya ako ng kwintas na gawa sa bala ng baril at may lamang dinurog na tangkay ng halamang makabuhay at ilan pang sangkap na mabisang pangontra sa aswang. Proteksyon ko raw yun at huwag ko raw huhubarin kahit anong mangyari. Sinabihan din ako ng albularyo na dumikdik daw ako ng ilang pilas ng bawang at ilagay sa plastik na garapon na hinaluan ng maraming katas ng kalamansi. Mabisa daw iyon para puksain ang aswang na bangkilan. Makalipas ang 1 linggo, ay wala nang gumagambala pa sa akin. Kaya nakakalabas na ako sa bahay ng aking asawa. At pinakilala din ako ni Sandro sa iba nilang mga kamag-anak. Maganda ang baryo ng aking asawa dahil bukod sa maraming kabahayan, ay malawak din sa kanilang baryo ang ilang mga palayan at palaisdaan. At sa dulo ng kanilang baryo ay may isang malinaw at malinis na dalampasigan. Mga bandang hapon ay niyaya ako ng kapatid ni Sandro na pumunta sa dulo ng baryo na malapit sa dalampasigan dahil mamimitas daw ito ng bunga ng makopa. Marami kasing puno ng makopa sa tabi ng dalampasigan at hitik ito sa bunga. Pinayagan naman ako ni Sandro at ni Nanay Belen dahil suot ko naman ang kwintas na bigay sa akin ng albularyo
At nasa bulsa ko naman ang isang plastik na garapon na may lamang dinikdik na bawang na may katas ng kalamansi. Habang namimitas ang kapatid ng aking asawa ng makopa, ay isang matandang lalaki ang matalim na nakatitig sa akin na tila bang may atraso akong nagawa sa kanya. Nang mga sandaling iyon, ay bigla akong napahawak sa aking kwintas at nakita kong bigla siyang nagbawi ng tingin hanggang sa umalis ito at naglakad papasok sa gubat. Sinundan ko ng tingin ng matandang lalaki hanggang sa isang matandang babae ang lumapit sa kanya at pamilyar ang mukha nito sa akin. Siya ang matanda na nakasabayan ko sa jeep at nagbigay ng pulang marka sa aking maumbok na tiyan. Matapos kong masilayan ng matandang babae, ay niyaya ko nang umuwi ang kapatid ng aking asawa. Halos mapuno na rin ang supot nitong dala ng pinitas na bunga ng makopa. Habang naglalakad kami pa uwi, ay may nadaanan kaming nag-iihaw ng mais. Kaya pansamantala kaming huminto para bumili ng inihaw dahil mukhang masarap ito. Habang bumibili ang kapatid ng asawa ko ng mais, ay muli kong nakita ang matandang lalaki sa kabilang kalsada at maatim ako nitong pinagmamasdan. Hinayaan ko na lang siya, natitigan niya ako dahil kasama ko naman ang kapatid ng aking asawa at may ilang tao ding bumibili ng inihaw na mais. Hanggang sa bigla na lang akong nakaramdam ng matinding uhaw sa aking lalamunan at tila may puwersang humahatak sa akin papunta sa kinaroroonan ng matandang lalaki. Abalan noon sa pagpili ng iihawing mais ang kapatid ni Sandro, kaya hindi niya namalayan na wala na ako sa kanyang tabi at tila para akong nahipnotismo ng mga sandaling yon. Pagkalapit ko sa kanya ng ilang distansya ay parang may ibinubulong ito sa hangin. Pagkuway sumabay akong naglakad sa kanya pabalik sa dalampasigan. Sa dulong iyon ay may daan na lagusan papasok ng kagubatan. Hindi ko alam pero naging sunod-sunuran ako sa matandang lalaki. Nang sandaling iyon ay nagtataka ang kapatid ng aking asawa dahil bigla akong nawala sa kanyang tabi. Kaagad na tumakbo pa uwi ang kapatid ni Sandro upang sabihin na nawawala ako. Galit na galit ang asawa ko nang sabihin ng kanyang kapatid na nawawala ako dahil malapit nang dumilim ng mga oras na yon. Hanggang sa isang babae na kakilala ng aking asawa ang pumunta sa bahay nila at sinabi na nakita daw ako na naglalakad patungo sa dalampasigan na may kasamang matandang lalaki. Nang malaman iyon ng aking asawa, ay mabilis na tinalunton ako patungo sa dalampasigan, papasok sa kagubatan. Nang mga oras na yon, Kuya Chris, ay wala daw humpay sa kakasigaw ang aking asawa sa pagtawag ng aking pangalan dahil hindi niya ako mahagilap sa kagubatan habang hawak niya ang latigo ng buntot pagi. Dahil walang tugon ako sa mga sigaw ng aking asawa, ay may nakita daw siyang isang lata at mabilis niya iyong pinatunog gamit ang pagpukpok ng tipak na bato dahil turo daw iyon sa kanya ni Nanay Belen. Makikita mong aswang ka. Kapag may masamang mangyari sa aking asawa, ay papatayin kita. Nanlulumong sigaw ng aking asawa ng mga oras na yon habang hinahagilap ako. Nang madala ako ng matandang lalaki sa gitna ng kagubatan, ay doon na lamang ako natauhan ng may malapot na laway na dumidila sa aking tiyan. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa isang napakapangit na nilalang ang aking kaharap. Buhaghag ang buhok nito at mapupula ang mga mata habang nakangisi sa akin. Napaka-agresibo nito at hindi man lang siya natatakot sa kwintas na suot ko. Siguro mabilis akong nahipnotismo nito dahil sa mahina ang aking kalooban at paniniwala. Ang sarap naman ng sanggol sa iyong sinapupunan. Napakabango nito at nakakasiguro ako
na malusog at malinamnam ito. Sambit ng aswang na bangkilan habang nakangisi ito sa aking harapan. Hanggang sa marinig ko ang kalansing ng mga lata at pagtawag ng aking pangalan sa kilalang boses at nakakasiguro ako na si Sandro yon. "Wag! Para mo ng awa! Wag mo kaming patayin!" Malakas na sabi ko sa aswang na nais nang tusukin ng kanyang matatalas na kuko ang aking maumbok na tiyan. Akmang tutusukin na sana ng aswang na bangkilan ng aking tiyan ay bigla akong sumigaw ng malakas. "Walang magagawa ang malalakas mo na pagsigaw dahil hindi ka naaabutan ng buhay ng iyong asawa. Dahil ngayong gabi, magiging masarap ko kayong hapunan." Sambit sa akin ng aswang na bangkilan. Nang mga oras na iyon, ay biglang sumagi sa isip ko ang plastik na garapon na itinago ko sa aking bulsa. Mabilis ko iyong dinukot at binuksan at walang habas na isinaboy sa kanyang mukha. Dahil sa ginawa ko, ay bigla na lang pumalahaw ang aswang na bangkilan na halos isubsob na ang kanyang mukha sa lupa. Labis itong nasasaktan na tila parang asido ito na lumapat sa kanyang balat. Nagpatuloy ito sa kakasigaw dahil unti-unti nang nalalapnos ang kanyang balat sa kanyang mukha. Dahil sa pagkakataong yon, ay sinamantala ko ang pagkakataon. Habang pumapalahaw ito sa sobrang hapdi, ay ibinuhos ko lahat ng laman ng plastik na garapon na may laman ng dinikdik na bawang at katas ng kalamansi sa kanyang bibig, na agaran namang dumaloy sa loob ng kanyang lalamunan. Halos malinaw kong natatanaw kung paano umusok ang lalamunan nito hanggang sa mabutas ito. Subalit kahit nasugatan ng mukha at lalamunan nito, ay may lakas pa ito para sunggaban ako. Mabuti na lang ay biglang dumating ang aking asawa at walang habas niya itong pinaghahampas ng buntot pagi. Hindi niya ito tinigilan sa paghampas sa katawan ng aswang na bangkilan. Bawat hagupit ng latigo ay nagiiwan ito ng marka sa kanyang katawan. Hanggang sa tuluyang nanghina ang aswang na bangkilan, dulot ng maraming natamong sugat sa katawan na tuluyang nagpahina sa kanya. Hanggang sa makarinig kami ng huni ng isang malaking ibon at papalapit ito sa amin para dagitin ako. Ngunit nagulat na lang kami nang bigla itong bumulusok sa lupa dahil sinibat pala ito ng aking ama kasama si Nanay Belen at ilan naming mga kamag-anak. Nang gabing yon, ay hindi na binigyan ng pagkakataon ng mga kamag-anak ng aking asawa na mabuhay pa ang dalawang mag-asawang aswang. Pinatay nila ito gamit ang pagtarak ng sibat sa kanilang mga puso at sinunog nila ang mga katawan nito. Lumipas ang ilang araw at buwan ay wala nang gumagambalang aswang sa akin at matiwasay kong isinilang ang isang malusog na batang babae. hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Sana ay maibigan ito ng inyong mga tagapakinig sa inyong munting channel. Lubos po akong gumagalang at nagpapasalamat. Perla ng Kamalig, Albay. Mahilig ba kayong kumain sa mga karinderyang nakapwesto lamang sa tabi ng kalsada, palengke, o kaya minsan sa tabi ng hospital at paaralan? Kung mahilig kayo, ay ating tunghayan ng isang kwento na magpapabaligtad ng inyong mga sikmura. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Abaddon. Hindi ko tunay na pangalan. Lumaki ako sa baryo ng Pili, Albay, at kasalukuyang naninirahan sa bayan ng Batangas. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango sa totoo kong karanasan na ganap noong ako'y 16 na taong gulang pa lamang at nag-aaral sa isang pribadong paaralan sa baryo ng Pili, Albay
na ngayon ay isang ganap ng lungsod. Taong 1993 ng buwan ng Hunyo ay wala pang karinderya na nakapwesto sa labas o sa tabi ng aming paaralan sa aming baryo, sapagkat may sarili namang kantin ng aming pribadong eskwelahan na aking pinapasukan. Halos lahat kami na nag-aaral sa nasabing paaralan ay doon kumakain sa kantin. Kaya madalas na nauumay kami sa paulit-ulit na lang naming kinakain. Nakakaumay at nakakasawa na kung iisipin. Dahil merienda, tanghalian, ay halos doon namin binibili sa nasabing kantin. May kalayuan din kasi ang paaralan sa ilang kabahayan. Kaya kailangan mo pang sumakay ng habal-habal para lang pumasok sa eskwela. Buti na lang at may sarili akong service na bisikleta. Ginagamit ko ito sa pang-araw-araw na pagpasok patungo sa aming paaralan. Hanggang sa isang araw, habang nagpepedal ako ng aking bisikleta patungo sa aking pinapasukang paaralan, ay kaagad umagaw ng pansin sa akin ang isang maliit na bahay na tinatayo malapit sa gilid ng aming paaralan sa tabi ng madamong kalsada. Simpleng bahay lang ito na gawa sa pinagtagpi-tagping mga maninipis na plywood at tanging makapal na asul na trapal ang bubungan nito. Labis akong nagtataka kung bakit bigla na lang may nakatayong maliit na bahay na halos kahapon lang ay wala pa ito. Dahil sa aking kuryosidad ay pansamantala akong huminto sa aking pagpipedal at malapit sa harap ng nasabing maliit na bahay sa tabi ng aming paaralan upang usisain ito. Nang makalapit ako sa nasabing bahay, ay doon ko lang napagtanto na isa pala itong maliit na karinderya. Dahil agaw pansin sa akin ang ilang mga kasirola na nakalatag sa mahabang mesa, na halos puro mga putahing ulam ang nakahain. Magandang umaga po, ate. Binebenta niyo po ba lahat ng mga ulam na nakalatag dito sa mesa? Tanong ko sa isang dalaga habang inaayos nito ang ilang kagamitan sa kanilang karinderya na hindi naman nagkakalayo ang aming edad. Oo naman, kuya. Binebenta namin lahat ng mga ulam na to. Bakit po, kuya? Bibili po ba kayo? Tamang-tama dahil wala pa kaming buena mano. Sambit sa akin ng dalaga. Ate, hindi po ako bibili. Nagtanong lang po ako. Akala ko kasi ay meron lang sa inyong nagaganap na handaan. At saka mukhang bago kayo sa lugar na to. Sambit at tanong ko sa dalaga, habang abala naman ang isang matandang lalaki na inaayos ang dingding sa kabilang gilid ng kanilang maliit na karinderya. Ganun po ba? Oo, bago lang kami dito sa baryong ito. At halos kagabi lang itinayo ng aking lolo ang karinderyang to. Malumanay na sagot sa akin ang dalaga. Magtatanong pa sana ako sa dalaga. Subalit biglang lumapit sa akin ang matandang lalaki at tinanong ako kung kakain daw ako sa kanilang karinderya. Hindi po, manong. Nagtanong lang po ako. Kasi kahapon wala pa itong karinderya. Pasensya na po, manong, kung masyado po akong matanong. Saad ko naman sa matanda. Nang mga oras na iyon, ay halos takam na takam talaga ako sa mga nakahaing paninda nilang ulam. Dahil napakabango ng halimuyak nito na nanggagaling sa usok ng ulam na halatang bagong luto. Ngunit nawalan ako ng gana nang ngumisi sa akin ng matanda dahil malinaw kong nasisilayan ang kanyang madilaw na ngipin na nahahaluan ng pula dulot ng kanyang sinusupa na nganga. Bigla akong nagpaalam sa kausap kong babae at mabilis na sumampa sa aking bisikleta upang tumungo sa aming paaralan. Dahil ilang minuto na lang ay mag-uumpisa na ang aming klase. Bago ako nagpaalam sa babae, ay plano ko sanang tanungin ang pangalan nito. Maganda kasi ito at mayuming kumilos,
at nakakabighani ang natura niyang mukha. Nang mga araw na iyon ay halos dumugi ng mga kapwa ko estudyante ang maliit na karinderya na nasa gilid ng aming paaralan. Halos kaunti na lang ang kumakain sa kantin at kabilang na nga ako doon. Ewan ko ba sa aking sarili na kahit naiinganyo akong kumain sa nasabing karinderya ay pinipilit ko pa rin na sa kantin na lang kumain. Sabi kasi ng aking mga magulang ay wag daw ako basta-basta kumakain sa mga hindi ko bistado ang lugar. Lalo na sa mga karinderyang bagong bukas na hindi ko naman kilala kung sino ang may-ari nito at baka mayanggaw daw ako. Halos bawat dumaraan na kapwa ko mag-aaral na kumain sa nasabing karinderya ay buang bibig ang masarap na pagkakaluto ng mga putahing karne na ulam. Napakamalasa daw ito at tila nanunuot sa lambot ang nasabing karne. At kahit na uwian na ng hapon ng mga estudyante, ay patuloy pa rin na tinatao ang nasabing karinderya. Hindi lang mga estudyante ang kanilang parokyano, kundi ang ilang driver din ng habal-habal na napapadaan sa nasabing maliit na karinderya. Kinabukasan ay halos tagaktak na naman ang aking pawis sa kakapidal ng aking bisikleta upang pumasok sa eskwela. Kahit na malayo pa ako sa aming paaralan, ay malinaw kong natatanaw ang mga nagkukumpulang tao upang kumain at bumili ng ulam sa nasabing karinderya. Habang papalapit ako sa aming paaralan, ay bigla akong tinawag ng dalagang nakausap ko kahapon. Kaya saglit kong ipinarada ang aking bisikleta malapit sa tabi ng kanilang karinderya. Nagpakilala ito sa akin na itago na lang natin sa pangalang Alena. Matapos niyang sabihin ang kanyang pangalan, ay nagpakilala rin ako sa kanya at nais daw niya sa aking makipagkaibigan. Nang mga oras kasi na tinawag ako ni Alena, ay nasa labas siya ng kanilang karinderya at abala sa paghuhugas ng mga pinagkainan ng kanilang mga parokyano. Matapos naming magpakilala sa isa't isa, ay doon na nagsimula ang aming pagkakaibigan. Muli akong nagpaalam kay Alena na aalis na dahil mahuhuli na ako sa aking klase. Tumango lang ito at binigyan ako ng isang matamis na ngiti na tila napana ni Cupido ang aking puso dahil bigla akong nakadama ng tuwa at galak sa aking dibdib. Lumipas ang ilang araw ay mas lalo kaming nagiging malapit sa isa't isa ni Alena at may mga oras at sandali pa na palihim kaming nagkikita sa isang malaking puno na malapit lang din sa aming paaralan. Ayaw niya kasi na doon kami nag-uusap sa kanilang karinderya at hindi ko alam ang dahilan kung bakit pilit niya akong inilalayo sa kanyang lolo at lola. Isang gabi, nagkita kami ni Alena sa ilalim ng punong mangga na madalas naming tagpuan. Tuwing gabi lang kasi siya nagkakaroon ng bakanting oras dahil abala siya sa umaga mag-asikaso ng kanilang mga parokyano. kahit ilang araw pa lang kaming naging magkaibigan ni Alena, ay nahulog na ang aking loob sa kanya at ganon din siya sa akin. Niligawan ko siya at kaagad naman niya akong sinagot dahil parehas kami ng nararamdaman sa isa't isa. Subalit kahit nakasintahan ko na si Alena, ay wala akong alam tungkol sa kanyang mga magulang. Tanging ang lolo at lola lang niya ang madalas niyang banggitin sa akin dahil ito ang nagpalaki at nag-aruga sa kanya. Subalit simula nang may mabuo sa aming relasyon ni Alena, ay pilit niya akong inilalayo sa kanilang karinderya. At kahit ni isang putahe ng kanilang tinitindang ulam, ay huwag daw akong kakain o titikim man lang. Kahit na nahihiwagaan ako sa kinikilos ng aking kasintahan, ay pinagwalang bahala ko na lang yon, sapagkat mahal na mahal ko siya.
Matapos naming mag-usap ni Alena, Kuya Chris, ay naisipan ko nang magpaalam sa kanya dahil lumalalim na ang gabi at baka hinahanap na ako ng aking mga magulang. Akmang tatayo na sana ako ay biglang sumulpot ang lola ni Alena na itago na lang natin sa pangalang Lola Basyang. Lola? Bakit ka nandito? Utal na tanong ni Alena sa kanyang lola na halatang kinakabahan. Apo, konti na lang ang ating customer at kaya na iyon ng iyong lolo. Dito ka pala madalas pumunta ng ganitong oras. Hindi mo man lang sinabi sa akin na may kinakatagpo ka palang lalaki dito. Sambit ng lola ni Alena habang sa aking nakatingin ang mga mata nito. Lola, si Abadon pala kaibigan ko. Pagpapakilala sa akin ni Alena sa kanyang lola. Subalit matapos akong ipakilala ni Alena sa kanyang lola, ay matalim akong pinagmasdan nito mula ulo hanggang paa. Iho, baga nais mong kumain sa aming karinderya at dahil kaibigan ka ng aking apo, ay ililibre na lang kita. Saad na pang aalok sa akin ni Lola Basyang. Sige po Lola, walang problema. Pero parang nakakahiya naman kung ililibre niyo po ako. Sagot ko sa lola ni Alena. Iho, huwag ka nang mahiya. Alam mo bang masama ang tinatanggihan ng grasya? Kaya iho, sana mapaunlakan mo ang inaalok kong pagkain. Muling sambit ni Lola Basyang sa akin. Wala akong nagawa kundi tanggapin ang inaalok sa akin ni Lola Basyang, kahit nasalungat ito sa kagustuhan ni Alena. Magsasalita sana si Alena sa kanyang lola nang bigla siya nitong tingnan ng masama na halos magsalubong na ang dalawa nitong mga kilay. Kaya walang nagawa si Alena kundi ang manahimik. Nang makapunta kami sa kanilang karinderya, ay halos 2 taon na lang ang kumakain at halatang magkasintahan ito. Pinaupo ako ni Alena sa isang sulok na malapit lamang sa gilid ng bukana ng pinto. Habang maigi naman niya akong pinagmamasdan, na tila nangungusap ang kanyang mga mata na huwag kong kakainin ng ihahain sa akin ng kanyang lola. Nang ilapag ni Lola Basyang ang ilang putahe sa mesa, ay halos matakam ako dahil sa bango nito na nanggagaling sa usok na halatang bagong init ito. Subalit hindi pa nga ako nakakasubo ay biglang nagsalita si Alena. Lola, sabi ni Abadon ipapabalot na lang daw po niya yung mga ulam para matikman din daw po ng kanyang mga magulang. Sambit ni Alena sa kanyang lola. Ganun ba iho? Nais mo rin bang ipatikim sa iyong mga magulang ang mga luto kong ulam? Direktang tanong sa akin ni Lola Basyang. Opo Lola, sabi kasi ni Alena ay masarap kang magluto. Kaya naisipan ko na lang na iuwi ang mga ulam. Sagot ko kay Lola Basyang. Dahil sa sinabi ko, ay si Alena mismo ang nagbalot ng ulam. Wala man lang itong sinasabi tungkol sa ulam. Basta ang alam ko ay pinipigilan niya ako na huwag kainin ng ulam. Ayon na rin sa ekspresyon ng kanyang mukha. Matapos mabalot ni Alena ang ulam, ay nagpaalam na ako kina Alena at Lola Basyang na uuwi na sapagkat lumalalim na ang gabi. Nang makauwi ako sa aming bahay, ay agad naman akong sinabihan ng aking ina na kumain na daw ako sapagkat tapos na silang kumain ng aking ama. Anak, bakit napapadalas ang pag-uwi mo ng gabi? Saan ka ba galing? Tanong ng aking ina. Diyan lang po ako galing sa kaklase ko. Maikling sagot ko sa aking ina. Matapos kong sagutin ang tanong ng aking ina, ay dumiretso na ako sa aming kusina para kumain.
Inilapag ko sa mesa ang dala kong supot na naglalaman ng ulam na bigay sa akin ng lola ni Alena. At binungkalan ko ang takip kung saan nakalagay ang nilutong ulam ng aking ina. Nang mga oras na iyon, Ay hindi ko talaga ginalaw ang ulam na bigay ni Lola Basyang at nagtiyaga akong kinain ang luto ng aking ina na ginisang itlog na may kamatis. dahil sa totoo lang, Ay masarap din magluto ang aking ina. Matapos kong kumain, ay hinugasan ko ang aking pinagkainan. Subalit biglang sumagi sa isip ko ang ulam na bigay ni Lola Basyang na pilit na ayaw sa aking ipakain ni Alena. Dahil sa aking kuryosidad, ay inusisa ko ang ulam kung ano ba talaga ang meron dito. Kinuha ko ang ulam na ipinatong ko sa aming mesa at isinaling ko yon sa isang malaking mangkok. Dahil tinuruan ako ng aking ina na wag daw ako basta tatanggap ng pagkain sa hindi ko kakilala at baka mayanggaw daw ako. Dahil naniniwala kami sa mga nilalang na tinatawag na aswang. At itinuro din sa akin ng aking ina na patakan ko daw ng maraming katas ng kalamansi ang ulam na bigay ng isang estranghero para malaman ko daw kung karne ba talaga ng hayop ang binigay sa akin na pagkain. Kaya naman kumuha ako ng ilang pirasong kalamansi at hiniwa ko ito. Pagkatapos ay pinatakan ko ng katas ng kalamansi ang mangkok na may lamang ulam na bigay ni Lola Basyang. Matapos ko itong patakan ng maraming katas ng kalamansi, ay halos maduwal ako dahil sa nakakasulasok nitong mabahong amoy. Para itong nabubulok na bangkay ng tao hanggang sa bumula ito at magbago ang postura ng ulam bilang bulok na karne ng isang tao. Malinaw kong nasisilayan ng ilang bahagi ng parte ng katawan ng tao tulad ng mga daliri, mata at tenga. At meron pang kasama na ilang mga kuko ng tao. Halos hindi ko mapigilan ng masuka sa labis na baho na nanunuot sa aking ilong. Hanggang sa magsalita ng pasigaw ang aking mga magulang dahil naaamoy din nila ang nabubulok na laman ng tao. Tinanong ako ng aking mga magulang kung saan nanggagaling ang masangsang na amoy. At sinabi ko na lang na isang panis na ulam na bigay sa akin ng aking kaklase. nang gabing yun Kuya Chris, Ay muli kong inilagay sa supot ang ulam na bigay ni Lola Basyang at itinapon ko iyon sa aming basurahan sa likod ng bahay. Matapos kong itapon ang ulam na bigay ni Lola Basyang, ay isang bulto ng katawan ng hayop ang aking nasipat sa madilim na bahagi ng aming likod bahay. Malinaw ko itong nakikita dahil na rin sa liwanag ng sikat ng bilog na buwan. Isa itong malaking itim na aso na may mabalasik na kaanyuan. Nanlilisik ang mga mata na tila nagbabaga ang paningin nito sa madilim na bahagi ng aming likod bahay. Subalit ang pinagtataka ko ay hindi ito lumalapit sa akin. Bagkus matalim lang ako nitong pinagmamasdan sa hindi kalayuan ng aking kinatatayuan. Hanggang sa umalis na lang ito at biglang naglaho sa madilim na bahagi na hindi na masyado naaabot ng sinag ng bilog na buwan. Kinabukasan ay muli akong pumanhik saglit upang kausapin si Alena. Nagkunwari na lang ako na walang nalaman sa lihim na pagkatao ng pamilya nila. Kahit na may takot akong nadarama, ay lakas loob kong kinausap ang aking kasintahan. At sinabi ko sa kanya na magkita kami sa aming tagpuan sa ilalim ng punong mangga kung saan nabuo ang aming pag-iibigan. Pagsapit ng dapit hapon, ay hinintay ko si Alena sa lilim ng punong mangga upang sabihin sa kanya ang lihim nilang tinatago sa kanilang tunay na pagkatao. Dahil ayaw kong mapahamak si Alena, ay minabuti kong
kausapin siya ng masinsinan. Imbes na isuplong ko sila sa pamunuan ng aming baryo. Nang magkita kami ni Alena sa aming tagpuan, ay hindi na ako nag-alinlangan pa na ilahad sa kanya ang buong katotohanan na aking nalaman. Aminado naman si Alena nang sabihin ko sa kanya ang aking natuklasan at inamin naman niya sa akin na galing sila sa angkan ng mga aswang. Patawarin mo ako, Abaddon, dahil inilihim ko sa iyo ang tunay kong pagkatao. Natatakot kasi ako na oras na malaman mo na galing ako sa angkan ng mga aswang, ay baka tuluyan mo akong iwanan. Saad noon sa akin ni Alena. Alena, wala akong pakialam kung galing ka man sa angkan ng mga aswang. Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Wala akong pakialam kung maging sino ka man, dahil mahal na mahal kita, Alena. Matapang na sagot ko kay Alena, dahil ng mga panahong yon ay buo na ang pagmamahal ko sa kanya. Abaddon, hindi tayo pwede magkatuluyan. Magkaiba ang mundo nating ginagalawan. At ayaw kong mapahamak ka dahil sa akin, Abaddon. Siguro ito na ang huli nating pagkikita. Mahal kita, subalit kailangan kong lumayo sa iyo para sa sarili mong kaligtasan. Muling sambit sa akin noon ni Alena na labis kong kinalungkot. Subalit nagmatigas ako at pinilit ko siyang sumama sa akin. At sinabihan ko siya na iwanan na niya ang kanyang lola at lolo dahil ayaw ko nga na magkalayo kami sa isa't isa. Ngunit mas matimbang sa kanya ang kanyang lolo at lola, kaya mas pinili niya na lumayo na lang sa akin. Nung hapong yun, ay halos pinagsukluban ako ng langit at lupa. Hindi ko matanggap na mas pinili ni Alena na makasama ang kanyang lolo at lola dahil mahal na mahal daw niya ang mga ito. Sapagkat ito na lang ang natitira niyang pamilya, buhat ng paslangin ng taong bayan ang kanyang mga magulang sa baryo nilang kinagisnan. Halos tuluyan akong nanghina nang magpaalam sa akin si Alena na aalis na siya at ito na ang huli naming pag-uusap. Dahil kinabukasan ay lilisanin na nila ang aming baryo dahil ayaw niyang mapahamak ang kanyang lolo at lola, lalo't na may nakakaalam na ng kanilang lihim na pagkatao. Nang mga sandaling yun, Sir Ken, bago kami maghiwalay ni Alena, ay narinig pala ng kanyang lola ang aming pinag-uusapan dahil nagkubli ito malapit sa punong mangga na aming kinalalagkan ni Alena. Nang tuluyan nang makabalik si Alena sa kanilang karinderya, ay biglang lumantad sa aking harapan si Lola Basyang at matalim ako na pinagmasdan bago ito nagsalita. Iho, ngayong nalaman mo na ang lihim naming pagkatao, ay kailangan na kitang patayin. Subalit imbis na patayin kita, ay lilisanin na lang namin ang baryong ito, alang-alang sa pagmamahal ng aking apo sa iyo. Matapang nasabi noon sa akin ni Lola Basyang habang nanlilisik ang mga mata. Ngunit hindi ako nagpadaig sa takot at matapang ko siyang kinausap tungkol sa apo niyang si Alena. Lola Basyang, mahal ko ang inyong apo at handa akong ipaglaban siya kahit na magkamatayan man. Alam ko na ikaw ang itim na aso na nakita ko kagabi sa aming likod bahay. Pero, maaari bang huwag niyo nang isama si Alena sa inyong paglikas sa aming baryo? Ipinapangako ko na ililihim ko ang inyong pagkatao alang-alang sa kaligtasan ni Alena. Matapang ko nasabi noon kay Lola Basyang. Subalit wala itong tugon sa aking mga sinabi. Bagkus mas lalong nanlisik ang mga mata nito na tila nais na akong lapain. Matapos niya akong titigan ng masama, ay marahan nitong tumalikod at naglakad pabalik sa kanilang karinderya.
Nang mga gabing yon, ay halos wala akong ganang kumain. Parang labis akong naapektuhan sa paghihiwalay namin ng landas ni Alena. Hanggang sa sumapit ang kasagsagan ng gabi, kung saan mahimbing nang natutulog ang aking mga magulang, ay sunod-sunod na huni ng panggabing ibon ang aking naririnig. Hindi lang basta iyon huni ng ibon, bagkus huni ng isang tiktik na aswang. Nais ko sanang lumabas ng bahay upang silipin na baka si Alena yon. Subalit biglang nanaig sa aking puso ang takot na baka si Lola Basyang ito at nais niya akong patahimikin. Kinabukasan, sa dati kong senaryo at kinagawian, ay tagatak na naman ang pawis ng aking mukha dahil sa kakapedal ng aking bisikleta. Nang papalapit na ako sa pinapasukan kong paaralan, ay halos nabigla ako sa aking natatanaw dahil nag-iba na ang maliit na bahay na ginawang karinderya ng lolo at lola ni Alena. Tuluyan na nga nilang nilikas ang aming baryo. Meron nang nakakaalam ng kanilang lihim na pagkatao. Alam kong tama lang ang ginawa nilang paglikas sa aming lugar dahil buhay nila ang nakataya. Maaari silang mamatay sa kamay ng aking mga kababaryo, tulad ng pagkamatay ng mga magulang ni Alena sa kamay ng taong bayan na kanilang pinagmulan. halos naging tuliro ako sa loob ng aming klase sa maghapon. At hindi mawala sa aking isipan si Alena dahil siya ang kauna-unahang babaeng minahal ko ng lubusan. Kinahapunan, matapos ang buong maghapon naming klase, ay oras na naman ng uwian. Sumampa ako sa aking bisikleta at marahan nang nagpidal. Habang papalabas ako ng aming paaralan, lulan ng aking bisikleta, ay malungkot kong tinatanaw ang malaking puno ng mangga kung saan doon nag-umpisa ang wagas na pagmamahalan naming dalawa ni Alena. Nang makauwi ako sa aming bahay, ay ipinarada ko ang aking bisikleta sa tabi ng aming pintuan. Hanggang sa malinaw kong naririnig na tila may kausap ang aking ina na pamilyar sa aking pandinig. Nang yumuko ako sa baba ng aming pintuan, ay halos mapalundag ako sa sobrang saya dahil isang pares ng tsinelas ang pamilyar sa aking paningin. Kaya marahan akong naglakad papasok sa aming tahanan at tumungad agad sa akin ng maamong mukha ni Alena habang kausap ang aking ina. Lumingon ito sa akin ng bagya at tinapunan ako ng isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Nang mga araw na iyon, Kuya Chris, ay kinausap ko ang aking ina na dito muna si Alena pansamantalang manunuluyan sa amin. Umayag naman ang aking ina dahil nakikita daw niya kay Alena na mabait ito at magalang. Nang kinagabihan, ay muli kaming nag-usap ng masinsinan ni Alena. Tinanong ko siya kung nasaan na ang kanyang lolo at lola at kaagaran naman niya akong sinagot sa aking mga tanong. Naikwento niya sa akin na kinausap daw niya ang kanyang lolo at lola na gusto niyang mamuhay ng normal gaya ng ibang tao at magkaroon ng maayos na buhay at makabuo ng sariling pamilya. At dahil mahal na mahal siya ng kanyang lolo at lola, ay pumayag naman ng mga ito. Ipinaliwanag din sa akin ni Alena nung gabing yon, bago kami naghiwalay ng landas, ay masinsinan daw akong kinausap ng kanyang lola. At napatunayan ng kanyang lola Basyang na tapat daw ako sa aming pagmamahalan. Kahit na hindi sila nabibilang sa normal na mga tao na nabubuhay dito sa mundo. Lumipas ang ilang mga taon, Kuya Chris, ay nakatapos ako sa aking pag-aaral sa kursong edukasyon at naging ganap na guro sa aming baryo. Pinag-aral ko din si Alena hanggang sa makatapos siya ng sekundarya. Sinabi ko rin sa aking mga magulang ang tunay na estado ng relasyon namin ni Alena at tanggap naman nila ito dahil boto sila na siya ang maging kabiyak ng aking puso.
Lumipas pa ang 2 taon ay nagplano kami ni Alena magpakasal sa huwes. Naging maayos at matatag naman ang aming relasyon sa mga nagdaang taon at biniyayaan kami ng 3 mababait na supling, 1 babae at 2 lalaki. Naging mabuting ina at asawa si Alena sa akin. Hindi naging hadlang sa aming pagmamahalan kung saan man siya nanggaling na angkan. Sa mahabang panahon na pagsasama namin ni Alena, Ay inilihim ko sa aking mga magulang ang tunay na pinagmulan ng aking asawa. Ang mahalaga ay mabuting tao si Alena kahit na may lahi silang aswang. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad kami pauwi ng aking asawa kasama ang 3 naming anak, ay muling nagpakita ang lolo at lola ni Alena sa amin. Nakangiti ang mga ito habang mariin kaming pinagmamasdan. Lumapit ito sa amin at kinausap ako. Nais daw nilang kausapin ng aking asawa nang sila lang at huwag daw akong mangamba dahil hindi sila gagawa ng masama sa aming pamilya. Lumipas ang ilang sandali nilang pag-uusap ay kaagad namang umalis ang mga ito na tila may lungkot sa kanilang mga mata. At nang makalapit sa akin ang aking asawa, ay mahigpit akong niyakap nito habang umiiyak. Alena, bakit ka umiiyak? Tanong ko sa aking asawa habang nasa tabi ko ang 3 naming anak. Sinagot naman ako ng aking asawa habang hindi pa rin ito tumitigil sa kakaiyak dahil mahal talaga niya ang kanyang lolo at lola. Sinabi sa akin ni Alena na hindi pa daw siya ganap na aswang at handa daw magtiis ang kanyang lolo at lola na mabuhay pa ng mahabang panahon kahit na nais na nilang humimlay sa kanilang huling hantungan. Dahil ang isang aswang, habang hindi nito na isasali ng kanilang pagkaaswang sa kanilang kamag-anak o apo, ay patuloy silang mabubuhay na puno ng pagdurusa kahit nais na nilang maglaho sa mundong ibabaw. Sinakripisyo ng lolo at lola ni Alena ang kanilang buhay na puno ng hinagpis at pagdurusa para sa kaligayahan ng kanilang pinakamamahal na apo. hanggang dito na lang po ang aking malungkot at masayang kwento ng aking buhay at pag-ibig. Sana maibigan ng inyong tagapakinig ang aking istorya na magbibigay marka at tatatak sa kanilang mga puso. Lubos po akong nagpapasalamat sa pagbasa ng aking kwento. Ang inyong lingkod, Abadon ng Batangas. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.